Magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating kagalang-galang na guro, Ginang Hilda Ira Sona. Ako si Binibining Joyce Bituin, ang tagapag-ulat para sa ikalimang aralin na pinamagatang dalawang uri ng diskurso. Ano nga ang diskurso batay sa mga naunang tagapag-ulat? Kapag sinabing diskurso, ito ay tawag sa paggamit ng wika bilang paraan ng pagpapabatid ng mensahe. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Dalawang uri ng diskurso. Una ay ang structural na diskurso. Ito ay isang partikular na unit ng lengguwahe at wika. Sa madaling sabi, ito ay nakatuon sa pagsusuri ng mga bahagi ng isang teksto at kung paano ito nakabubuo ng kahulugan. Halimbawa, sa pagsusuri ng pagkakabuo ng isang talata, syempre bilang isang manunulat o mambabasa, nilalaanan talaga natin ito ng atensyon o oras at kung paano nagtutulungan ang bawat bahagi upang maiparating ang nais ipakahulugan o mensahe nito. Ang structural na diskurso ay may apat na dimensyon. Una ay ang kakayahang linguistiko o grammatical. Ito ay naaayon sa mga tuntunin ng wika o balarilang kayarian na alam ng taong nagsasalita ang wikang ito. Kapag sinabing balarila, ito ay isang sistema ng patakaran o tuntunin sa paggamit ng wika. Kumbaga, ang balarila ay naglalaman ng wastong pagbaybay, pagbigkas, paggamit ng mga bahagi ng pananalita at iba pang aspeto ng pagsasalita at pagsusulat sa isang partikular na wika. Layunin din ng balarila ang mapanatili ang kahulugan, kalinawan at kaayusan sa komunikasyon. So, ang kakayahang linguistiko ay inilalarawan kung gaano kahusay at kasanay na ginagamit ng isang tao ang tamang paggamit ng mga salita. Ang ikalawang dimensyon ng structural na diskurso ay ang kakayahang sosyo-linguistiko. Ito ay nagmula sa dalawang salita na pinagtambal. Sosyo, ibig sabihin ay lipunan, at linguistiko na nangangahulugang maagham na pag-aaral ng wika. Kapag sinabi nating maagham na pag-aaral, ibig sabihin malalim ang pagsusuri o masyadong maproseso ang pag-aaral nito. Sa madaling salita, ang kakayahang sosyo-linguistiko ay kakayahang gamitin ng isang tao ang wika nang may naaangkop o nagpapakita ng kanyang kamalayan sa kultura at lipunan. Halimbawa na lamang ay ang paggamit ng mga antas ng wika. Ano ba yung mga antas natin ng wika? Tulad ng balbal, kolokya, lalawiganin, pambansa, pampanitikan. Siyempre, sa paggamit natin ng antas ng wika ay nakadepende sa kausap o sitwasyon. Dumako na tayo sa ikatlong dimensyon ng structural na diskurso, ang kakayahang diskursal. Ito ay tumutukoy sa mismong kakayahan na matiyak o masigurado na tama ang isa o higit pang kahulugan ng teksto at sitwasyon na nakapaloob o nakaayon sa konteksto. Kapag sinabi naman nating diskursal, kumbaga ito ay naglalarawan ng kakayahang tiyakin o siguruhing wasto ang kahulugan ng isang text. Ito ay isang pagsusuri at interpretasyon ng impormasyon para makuha natin ang eksaktong kahulugan. Ang isang halimbawa na lamang ng kakayahang diskursal ay kapag nagbabasa tayo ng isang tula, natin malalaman yung mensahe na nais ipahiwatig ng isang tula kung hindi natin mababasa ng buo. At ang ikaapat na dimension ng structural na diskurso ay ang kakayahang strategic. Ito ang kakayahang magamit ang verbal at di-verbal na mga signal upang maihandog ng mas malinaw ang mensahe.
Ginagamit din ito upang maisaayos ang mga hindi pagkakaunawaan o mga puwang sa komunikasyon. Kapag sinabi naman nating kakayahang strategic, ito ay paraan ng paggamit ng verbal at di-verbal upang mas maging maayos ang komunikasyon ng bawat individual. Tulad na lamang ng mga tono ng boses, ekspresyon ng mukha. Ang isang halimbawa dito ay kapag may ipinagawa sa inyo ang inyong guro na isang pagtatanghal, syempre para maramdaman ng mga manonood at tagapakinig ang inyong itinatanghal, ipinapakita ninyo ang inyong emosyon na naaayon sa inyong ginaganapan. Kung galit ang ekspresyon nyo, dapat galit talaga ang inyong ekspresyon. Dumako na tayo sa ikalawang uri ng diskurso, ang pangsyonal na diskurso. Ito ay isang tiyak na pokus sa gamit ng wika kung saan maaari itong humantong sa mas malawak o pangkalahatang pangsyon ng wika. Sa madaling sabi, ang pangsyonal na diskurso ay isang uri ng pagsasalita na nakatuon sa sariling karanasan o kaya nararamdaman ng nagsasalita. Maaring ito ay naglalaman ng pahayag, opinyon, karanasan na maaring makarelate ang iba. Halimbawa, pagkukwento ng isang tao tungkol sa kanyang sariling karanasan sa isang espesyal na okasyon. Tulad na lamang ng kanyang graduation sa pamagitan ng pagsasalaysay ng kanyang nararamdaman, damdamin at mga natutuhan. Maaaring maging daan ito upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa ang iba tungkol kanyang personal na karanasan. Dito na nagtatapos ang aking aralin. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan ngayong gabi. Maraming salamat.